Nung Friday, ito medyo malapit din sa ating usapin ito dahil magpapasokan na ho uli ng June sa basic education po natin. And nung Friday, nabalitaan ho natin ito na meron po ngayong petisyon sa Supreme Court na humihiling na i-suspend muna o huwag munang i-implement yung pong streamlined na curriculum para sa senior high school program. Ito po, sa susunod na school year. At tayo ay pinala dahil makakausap po natin ngayon, nagsampa po ng petition sa Supreme Court. No? Isa hong private teacher, si Barry Tayam, senior high school teacher sa isang pribadong eskwelahan. Tayaan na natin siyang magkwento. No? Kasi nabasa ko yung artikulo, sabi ko ipa-follow up natin dahil di ba kailan lang nagkaroon din ng usapin ho tungkol naman sa reframing ng general education course na sabi ng CHED sige ipopostpone muna natin ang implementation niyan ngayong school year na darating at baka by 2027, 2028 school year na lamang yan habang gagawin muna natin yung mga konsultasyon. So ang tanong natin ay bakit? Okay? Tanong po natin ay bakit ano ba ang pinipray o hinihingi sa Supreme Court nito pong petition na ito. Si Barry Tayam, senior high school teacher, nasa linya po natin ngayon. Teacher Barry, magandang umaga po, sir. Good morning! Siguro unahin natin sa gano'n. Napakikwento mo lang sa amin, ano ba itong nilalaman ng petition mo sa Supreme Court? Okay po, sige po, no problem. Una po kasi nung school year 2025 hanggang 2026, meron na pong pilot testing kung saan tayo ay nag-reduce ng strands from 4 strands sa senior high school yung track na pinipili ng mga estudyante na either pang business, pang medical field, or pang humanities, social science, and general strand ay magiging dalawa na lamang. And then yung 15 core subjects, kasama dyan yung mga research, kasama yung communication, and other Filipino version po ng pagpapalawig, okay, ng research din. At the same time, from 15 core subject, magiging 5 na lamang po. Then kasabay na rin po niyan, sinabi na by February ay successful daw yung naging pilot testing. And then yun ay papatupad na sa lahat ng eskwelahan sa darating na school year ngayong 2026-2027. And at the same time, binigla din po na from 4 quarters sa mga basic education, magiging 3 quarters na lang. And from senior high school na 2 terms before, magiging 3 terms na. So, parang trimester biglaan without pilot testing. And kasabay po niyan, syempre, kaliwat kanan na pagbabago ng curriculum. May mga seminars din po na hindi rin agad-agad magagrasp ng mga teacher. And tingin ko makakaroon ng epekto sa darating na school year. Gawa na the same time, wala naman po itong governing law. Tapos wala rin pong evaluation from the EDCOM dito. And I think premature yung pagsabi na successful yung pilot testing kung February nila sinabi ito. Tapos yung school year ay natapos ng March. So tingin ko po hindi magiging maayos ang implementasyon na dapat muna siguro i-postpone and ma-review po ng Korte Supremo kung mayroon bang grave abuse of discretion or labag ba sa ating saligang batas, kasi nasasaad sa ating saligang batas na dapat good quality education na ipoprovide natin sa ating mga kabataan. So ang argumento ko po dito, paano po sa tingin nila na magiging good quality yung edukasyon kung magbabawas ka from 15 core subject, magiging 5 na lang, mako-compress pa yung mga subject na yun, marireduce pa yung strand natin mula sa 4, magiging 2 na lamang. And then, ayun, hindi rin siya in line with our CHED. Sabi kasi ng CHED na sa halip na bawasin nila yung general education subjects ay hindi na muna nila gagawin, ipopostpone po muna nila at gagawin na nila sa 2028. So I think hindi po nagkakatugma-tugma yung mga dapat na alignment dito sa ating educational system. Lalo po na kawawa po and masyadong makakompromiso itong mga nasa basic education, itong mga grade 11 and grade 12 po. Right. Oo, alam mo, at doon sa mga nakikinig po sa atin, di ba, Teacher Barry, ito'y madalas din na subject ng mga usapan namin, no? Lahat ng mga nasa akademya. And I think the impression of magulo is
is a perfect description. Sa totoo lang, pasintabi po kung may mga nakikinig na nanonood sa atin from CHED, no? From DepEd, from TESDA. Parang Teacher Barry kasi parang may feeling kami na hindi nag-uusap-usap. Walang integration, hindi ko alam parang pinipilit kong wag maniwala dahil pag tayo naman nag-i-interview even before ay sa kanila ay yun naman ang sinasabi nila, no? May mga pag-uusap. Oo. Pero yung actions kasi mas malakas ang kumbaga parang salita ng aksyon. Okay. Pero ano muna 'yon? Para lang maunawaan ng mga nakikinig nanonood sa atin ngayon, no? So, sa kasalukuyan Barry, yung binabanggit mo, nag-pilot testing lang muna kasi. Nag-pilot testing at ito po ay grade 11 lamang, 'di ba? Sa senior Yes high po. school. Oo. Tapos dahil sa pilot testing na 'yan, kasi hindi to masyadong lumabas pa, 'di ba, Barry? Hindi pa to masyadong pinag-usapan na nagulat nga ako, Opo. sabi ko ang galing kasi inunahan mo, at least may petition ka ngayon sa Supreme Court, and then the Supreme Court will now clear on this will release soon. Hopefully, no, na maklaro ito. So hindi pa sila naglalabas publicly, but sinasabi mo na yung pilot testing, they are saying successful ito at inilabas na nila yan noong kailan ka mo? February lang po. Pebrero. Opo. Oo. Pero ito po yun mga kasama sa mga nakikinig na nanonood po sa atin. At mukhang consistent ito sa alam ko rin, medyo insider, na hindi ito, kumbaga nakabase sa matibay na empirical na ebidensya. Yun din yung sinasabi mo, Barry? Yes po. Oo. Kumbaga parang hindi luto. Ibig po sabihin, hindi luto ng ayos. Pero ipatutupad na din nitong school year na ito, no, starting June, no, Barry? Yes po. Yan, okay. So para lang magkaroon ng context yung mga nakikinig na nanonood sa ipapatupad ng June, pero hindi sa grade, kumbaga yung aakyat po ng grade 12, hindi Walang naman pilot testing. hindi sila apektado, tama? Opo. Yes Hindi po. sila apektado. So yung mga incoming grade 11 at buong bansa na ho ito. Okay. Yes po. So ito ngayon ang pinipetisyon po ni Teacher Barry, no, sa Supreme Court na wag muna itong maipatupad. Okay. And then dun sa parang nabasa ko, pero report lang naman ito sa isang pahayagan, ang particular na tama ba ito? Ang particular ding tinututulan mo, yun nga, yung pag-reduce ng mga strand, kasi dati ang dami nung strand. Ngayon ay Yes naging po. dalawa na po lamang, academic at saka yung technical professional. Tama, no? Yes. Technical Tama professional. Okay. Now, pero yung petition mo, saan talaga to sumisentro, Barry? Ito ba ay on the learning, doon sa magiging impact nito sa mga kabataan, or kasi iba-iba 'di ba? Kahit yung sa reframing ng GE, parang kailangan linawin din O labor issue ba ito? O sama-sama ba ito? O kumbaga, ano ang pinakang problemang nakikita mo rito kung bakit hindi ito dapat magpatuloy? Well, sama-sama po siya kasi ang aking pinapadeclare na null and void ay yung department memorandum na Okay. number 12 series of 2026. At the same time, yung mga epekto nito kasi unang-unang, tama nga po, halos lahat na rin naman po, may mga teachers na maapektuhan, may possible na displacement ng job sa mga private school kasi pag nangyari na dalawa na lang yung strand, electives na yung mga subjects, mababawasan ng mga ituturo. Kung wala na may ituturo yung teacher, ano ba bang makakahantungan niya? Lalo na kung hindi pa siya regular o probationary pa lang siya. That's right. Tapos, syempre po, yung learning po ng mga kabataan, nagkaroon naman na po ng findings ang EDCO na mayroon tayong mataas na porsyento ng functional illiteracy. Ibig Illiteracy, sabihin, yung mga bata nakakagraduate ng senior high school, tapos nakakasulat, nakakabasa, pero at the same time, hindi po nila alam kung ano yung kanilang sinusulat, ano po yung kanilang binabasa. So hindi talaga functional. Tapos andyan na rin po yung nagkaroon tayo ng mass promotion last time, itong mga nakaraang taon, na ang daming napoproduce even in college na cum laude, summa cum laude, magna cum laude, tapos sa basic education may mga with honors na talagang halos minsan buong section nakakatanggap. Bagamat dati mga 10 years, 20 years ago, ang hirap makakuha niyan. Oo. Yung pala, ang nangyari po, mataas yung transmutation. Oo. Kung ang estudyante ay dapat 65 lang yung grades niya na dapat bagsak, nagiging 75 automatically. So para may 10 points na dagdag.
So, pero nagkakaroon po tayo ng mataas na parang questionable rate na tama ba? Kasi parang pumataas, ang dami nang napoproduce natin with honors, nakakagraduate ng cum laude. Bakit nangungulelat tayo sa PISA? Bakit mababa yung passing rate doon sa mga board exam? May instances pa nga na may nakilala akong college or university na ang dami lang na-produce na summa cum laude, magna cum laude, tapos pagdating sa board exam, zero. Tapos Oo. yung rankings natin sa buong mundo, yung education system natin, hindi man lang umabot sa top 100. Medyo nangulelat din po tayo. So Oo. nakapagtaka na meron talaga tayong educational crisis, bagamat hindi man pa dinideklara ng ating executive branch. Pero ako bilang isang guro, aware po ako, ramdam po namin, alam po namin yung mga nangyaring pong yan. Oo, kasi marami din ako nakakausap no na guro. In fact, yung iba estudyante ko sa masters no, Barry, at Opo. yan din yung feedback nila sa akin on the ground no. At to tell you, hindi ko alam kung nararanasan mo nga ito. Pag daw naman nagsalita ka at ni-reveal mo what's really happening on the ground, one, na ipapatawag ka sa sa principal's office. Number two, hindi ka na po promote. No, totoo yan, Barry, no? Talagang itong malungkot na katotohanan sa mga guro natin sa basic ed, tama? Well, baka po sa public school kasi iba rin po sa amin naman sa private school. Depende po sa school. Oo. Siguro sa public may mga chances po na ganun kasi Ayun, sa it's iba always rin. political. Oo, iba rin. Oo, sa private, ano usually ang inyong malaking hamon pag sa mga ganitong kondisyon? Well, sa private po kasi unang-una may mga nagsabi na may choice naman daw, lalo na kung nasa autonomous status ang isang private school na Mm. pwedeng mag-delay. Pero ang iniisip din namin, anticipate rin namin, ganoon rin naman, isabay na lang din namin na with this ah new curriculum ng mga nasa public kasi inisip namin baka may transferee tapos hindi maayos yung aming curriculum, hindi inline. So mahirapan yung mga transfer student. May mga ganun po kaming ina-anticipate the same time. Saka para hindi na rin po kami ma-delay. At gusto namin inline kami palagi with the curriculum ng DepEd. Oo. So, ganun po yung gagawin din namin na susunod na rin po kami sa tri-term, sa new curriculum, magbabawas na rin ng mga core subject. Mm. So, Mm. ayun po. Mm. Pero ano nagtulak sa iyo, no? Usually, I don't know, usually ano kung mga nagfa-file ng petition pag ganito ay galing public nga eh. Pero what drove you to this action, no? Na nagsampa ka na talaga ng petition sa Supreme Court. Well, ano po, may mga nakakausap rin naman po akong mga guro. Then, nung nag-file ako, nakita ko, parang mas marami rin namang pabor na pigilan mo na kasi nangangarag po talaga kami sa mga seminars. Na Ah. yung parang seminars minsan masyadong mabilis at hindi na rin mag-grasp ng mga teacher. And parang natatakot po ako na hindi lang naman para sa akin sarili na baka mabawasan yung teaching load ko, geto ganyan. But syempre yung learnings ng mga estudyante rin po na makokompromiso. Ah. Kung yung teacher nga ay nahihirapan, ano pa kaya po yung mga estudyante later Tama, on? tama. Siyempre, it would reflect yung way, yung Oo. nararamdaman ng guro sa kanilang mga ituturo later Oo. on sa estudyante. Dapat nila maintindihan, siguro Barry, ng mga nakikinig nanonood sa atin na with this, ito ho kasi kahit mga ganito lang na implementation, this will require for teachers and administrators a total overhaul Yes po. ng proseso, ng mga ginagamit, 'di ba, Barry, ng Yes mga po, tama po. learning resources. Yes At po, sa tama. totoo lang, ang nababurden po talaga naman ay kasi ibinababa yan sa mga guro. Guro kasi ang parang, if I may use the term, army on the ground. Opo. Ito naman mga, Frontliners kumbaga. frontliners. Ito naman mga opisyal na ito, utos lang ng Opo. utos eh. 'Di ba? Baba lang ng baba ng utos. So sige. So paano, anong hope mong, anong kwan mo rito? Anong tingin mo rito with your petition na ito? Are you hopeful that this will be heard, na ito'y hindi mapapatupad? Anong nakikita mo? Hopefully po, sana within this week na makapag-issue po ng TRO. Pina-special raffle ko na rin para madinig agad kasi malapit na po yung yung pasukan Pasukan. ulit. Although to be Oo. honest, alam ko medyo parang late na nga yung Oo, pag-file masyadong ko dikit na eh. June ano ba? June June 8, 2 8 na weeks na eh. lang. Kaya nga Next eh. Monday na lang. Opo. Oo, June 8. And sana yun, mapakinggan yung TRO, then ma-retain yung dati pa rin na curriculum. Tapos ang nangyari po dito ay nanghingi rin po ng oral argument para mas matulungan po ang ating judiciary.
Tingin ko kasi kung hindi nagagampanan ng legislative, hindi nagagampanan ng executive branch ng maayos, tingin ko kailangan na po mag-step up with through the help of judiciary. Mm. And hopefully maayos to kasi parang nakikita ko po nagiging trial and error po yung Ah. ating education system. Kaya ang resulta ay hindi rin po kagandahan. Ah. Talagang dapat po mapag-aralan po muna ito ng maayos at hindi po nakokompromiso yung ating mga estudyante. Yung Maganda welfare yung naman po ng estudyante ang ating priority po. Oo, maganda yung point mo about trial and error. Marami ako nakakausap na may ganyang feeling. Well, even with the Commission on Higher Education, no, yung parang nagkakaroon ng tina-trial ganyan tapos kapag hindi umubra, backtrack, parang ganon. So, I think well, lagi naman ganon na panawagan natin, no, kasi yung pag-uusap at yung mga dialogue na meaningful naman na dialogue. Kasi 'di ba, Barry, yung halimbawa yung EDCOM, Tama po. total tayo naman nagchichikahan na rin dito. Baka tayo lang naman dalawa ang nagkakausap dito. Wala man nakikinig sa atin. Yung mga luminar, yung mga experts, no, na mga nakakausap ko, hindi ko lang pwedeng banggitin dito ang mga pangalan, mga nasa PRC ito, mga Okay naging lang po. mga naging kaibigan ko na mga talagang pantas sa edukasyon, sila yung mga gumagawa ng exam sa PRC. Alam mo, Barry, ang sinasabi nila sa akin, actually yung EDCOM 2, Ricky, yung EDCOM 1, hindi napapag-usapan. Maraming EDCOM 1 findings, ito way back, ang hindi naman napatupad. Na hindi natin nakikita ngayon. But here comes another EDCOM. Kaya ako siguro yung iba bakit to na? Di ba may one? Oh, so ganun lang daw tayo. Parang gawa tayo ng gawa. No, hindi naman meaningfully talaga din na i-implement. 'Di ba? May ganyan din ba kayong feeling? Yes po. I think ito po kasi yung problema dyan Sorry po to say pero kasi number one, yung mga gumagawa ng batas o minsan yung naitatalaga na secretary ay hindi talaga naging teacher o hindi man lang naranasan Yun. mag K-12. Yun naman po ang Yun. reality. Mga Yun. mambabatas na hindi naman talaga or wala sa expertise nila yung pedagoggy ng education o never naging guro, hindi na experience man lang magturo. So, yun po yung nakikita ko dito na Mm. itong syempre after certain years na mag-e-election, it's always political na mapapalitan na naman yung mga miyembro ng EDCO, mababago na naman po. Oo. So, nawawala po kasi yung consistency Mm-mm. and yung expertise po talaga ay hindi po talaga tugma or align po. Well, Kaya siguro, oo. trial and error, kapag may pumalag po, siguro iko-kompromiso. Kapag walang pumalag, sige, go. Okay na yan. Tuloy na natin yan. Ganun po yung nakikita kong sistema po Oo. Anong tawag dito? Well, tayo ay nakikinig daw kasi sa atin. Good morning. Si Professor JP Dalupang. Good morning! Sir JP, good morning. Nakikinig daw sa atin. Isa po sa mga Good morning magagaling po. at kaibigan nating faculty member mula po sa PUP. Teacher Barry. Ewan ko, pero ako ay umaasa pero wala tayong naririnig so far. Baka naman ito'y talagang man of work behind, si Secretary Angara. Malaki ang ating ine-expect sa kanya, di ba? Kasi iba-iba ding leveling yung tinitingnan natin sa kanila. Some of the people I talk to, Barry, parang hindi naman, Ricky, kinakailangan na mayroong direct experience sa classroom. Sometimes we need policymakers on the level of policy, parang ganon. Pero ako, mas malakas ang hatak ko, sa totoo lang, to tell you honestly, Barry, doon sa dapat talaga nakaranas Opo. dapat may lived experience ika nga doon sa classroom kasi lalo na kung humawak ka ng maraming estudyante, lalo na nga kung basic ed ang hinawakan mo. Kasi nauunawaan at naging teacher ka at dumaan ka sa katakot-takot na bureaucratic process ng papel. Tama 'Di ba? po. Oh, tingin mo diyan. Tama naman po kasi yun nga din po yung naging problema din before na napansin ko. Meron kasing curriculum na tinatawag yung matatag curriculum. So, Oo. hindi ko nga po alam kung paano na ano nang mangyayari doon Tapos before mayroon pang proposal na magdadagdag rin po ng strand sa senior high school. So, hindi na rin siya masyadong napapansin. Para ang nangyari kung hindi siya siguro maayos na implement o hindi siya maayos na napagplanuhan, sige, baguhin na lang natin. So tingin ko Yun. hindi naman po talaga tama yun. Dapat kasi talaga Yun. matindi yung pag-aaral dito. And lalong-lalo na po yung sa part na dahil daw hindi sila na-employ itong mga K-12 graduates, hahabaan nila yung work immersion, yung parang katumbas Isa pa itong yun. OJT, Oo. internship sa Yes. college. Yes. Sabi ko,
Kung may problema po sa pag-hire or tingin ko hindi na-accept itong mga graduate ng K-12, tingin ko sa labor sector pong problema na masyado Exactly. pong mataas yung kanilang standards. And hindi Exactly. nila dapat pakialaman itong educational sector. Right. Kasi Right. magkaibang sektor po sila. Right. The same feeling. Ilan ngayon ang gusto nilang gawin? Narinig ko rin yan eh. From Dati 2 weeks lang po. 2 Ngayon weeks. parang from 300, magiging 320 hours. So, Ay, ilang nako. months ata yung mga, mahigit po sa isang buwan o Right. dalawang buwan po. Kasi ako, Barry, I've been telling that then here on air na isa sa mga promise po kasi ng K-12, 'di ba ano yan eh, yung it's either mag-college ka Yes or po. pwede ka nang huminto, kaya nga may adagdag 2 years eh, because you're ready for work. Yes po, Ngayon, na tama po. sinasabi mo, Barry, which I really totally agree, bakit ang i-address nyo na naman? Ang school, ang curriculum, ang number of hours ng OJT. Kasi ang ina-assume nun, ang kulang pa rin ay ang kompetensi ng estudyante. Di ba yun ang ina-assume ng ganung policy? Yes Hindi po, ho, ang tama. problema po natin, tama ka, nasa labor sector na. Ang problema natin, wala pong kumpanya na gustong tumanggap ng senior high. Yes po. Oo, at palagi ko nasa datos siya. May nabasa ako niyan eh. But anyway, Barry, we can go on and on and on dito at walang katapusan ito pag ito ang pinag-usapan natin. So siguro, Mahabang issue po. message mo na lang siguro sa mga teacher that might be listening to us right now, waiting also for your petition, kahit na, yun nga, June 8 na yung pasukan. Baka medyo late na nga ito. Barry, oo. Mensahe ko po sa mga kapwa ko po guro, antayin na lang po natin kung ano po yung magiging desisyon po ng Korte Suprema. Pero ako po ay kasama po ninyo sa mga challenges na ating kinakaharap sa ngayon. So kung hindi man tayo po paboran, gawa ng hindi naman po natin hawak ang desisyon ng Korte Suprema, sana ay maging matatag po tayo. And lahat naman po ng ginagawa natin, naintindihan ko, ay para po sa mga bata. And naintindihan ko naman po na hindi rin lahat po sa akin ay sang-ayon at gusto na rin ng changes or we should apply na lang na kung ano yung talagang pinapatupad. Nirespeto ko naman po lahat ng panig, either pabor po kayo sa akin or hindi. Pero I think ang lagi po nating iisipin ay hindi na lang po about sa ating sarili kundi yung welfare po ng mga estudyante. Kasi pinili natin profession na ito, Yes. hindi para magpayaman, hindi para sa ating sarili kundi para po sa ating bansa at para po sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Galing nun ah. Teacher na teacher, Barry. po. Para Opo. hindi tayo magpayaman. Oo. Pero sana naman yung welfare natin ay bigyan din naman ng ng importansya. Okay. Sige, Barry, salamat ha. At hanggang sa mulit, Opo. sana I wish na Supreme Court will hear you at Thank you po. pagbigyan ito. Thank you. Good morning. Good morning. Salamat. Thank you. Si Teacher Barry Tayam, isa hong high school senior teacher at siya ho nagsampa ng petition sa Supreme Court. Humihingi ng TRO sa implementasyon nga nitong